Si Sir Art Samaniego. Sir Art, magandang morning. Si Ka Jerry ito, kasama ko rin si Tina. Good morning, Sir Art. Good morning, Ka Jerry and Tina. Nakikinig nga ako kanina at very exciting yung pinag-uusapan nyo. Oo. Exciting? Bakit naman? Bago ba yon? Bago bang modus yon yung nangyari sa misis ko na yon, Sir Art? Oh, Ka Jerry, kasi yung account cloning, matagal na yung ginagawa talaga, yung nag-impersonate yung tao. Pero ito, kakaiba yung ginawa nung... Yung modus, ano? Yung modus, oo. So, ang ginawa ng scammer, kinumbine niya yung trust hijacking o yung tiwala ng tao. Tapos, meron pang emotional manipulation. So, yung trust hijacking, kinukuha niya yung tiwala ng tao na, nagko-confirm lang ako, gusto ko lang i-vouch mo kasi itong si Mama Bell, merong negosyo na travel. Ganun yung sinasabi sa kanya eh. So, ito naman si She, magtitiwala to si She sa kanya. O dahil doon sa usapang yun. Pagkatapos doon, titirahin yung emotion niya, kailangan ko kasing i-vouch to kasi malaki-laking halaga to. So eto na yung nangyayari, yung pumapasok na yung pang-i-scam. So Ka Jerry, magtatanong ka, di ba? Parang yung nangyari nga sa'yo. Ang dami mga taong nai-scam, greatest equalizer yung scam eh. Engineer, may doktor pa, may mga abogado, may mga journalist na nai-scam. Oo nga. Kasi Gaya ni Ka Jerry. hindi to dahil bobo ka o dahil tayo kaya tayo nai-scam. Ang ginagawa ng mga scammer kasi, emotion yung tinitira sa iyo. So nababypass na yung intellect mo, yung talino mo, nababypass niya pag tinira niya yung emotion. Emotion, tapos yung kailangan mo ayusin yung swimming pool mo, kailangan mo ayusin o kailangan magpaayos sa swimming pool. So yung logic mo na-bypass na nung need mo ngayon. So kaya ito po dapat ang pag-ingatan natin. Ang gagaling bagong modus. Ang gagaling. Ito lang modus na, yung sa akin normal na yun. Kaya gusto kong dagukan sarili ko nun dahil, nagtiwala lang kasi ako kagad. Kasi mukhang legit yung page. Dahil Sir Art, may page, may Facebook page na parang, na parang totoo talaga. At may mga pinakita pang mga SEC registration, DTI, kompleto. Pero yun sa akin masyadong napabilis lang ang tiwala ko dahil kailangan na. Pero itong nangyari kay Mabel sa ginawa, kumbaga nakapag-open ng account, same name, same profile picture. But to pinapayagan ng Facebook yun? Ayun, ang tawag ko sa mga scam na to, Facebook supported scams. Kasi tingnan mo pati yung Ka Jerry, pati yung may page, di ba? Tingnan mo yung page na pinayagan nilang mag-open. Parang legit, di ba? So, ba't pinayagan nyo na mag-open? Ito, bakit na-clone? Bakit nagaya nung scammer na yun yung account? Ngayon nga lang, pag mag-search ka ng Jerry Baha, ang dami-daming account na Jerry Baha na makikita. Meron ba? Hindi ko rin nasubukan. Subukan nga natin. Kasi sinesearch ko lagi yan kay Katunying, tinitingnan ko din. Marami ding Anthony Taberna ng mga fake na mga account. So kaya ito yung iingatan natin at dapat sasabihin natin to sa Meta na dapat mga ganito mga bagay, meron silang control. Ang tali-talino ng nila. Ang tali-talino ng AI detection nila. Kaya nga Pero itong ang talino rin ng scammer dahil ako nung una hindi ko maintindihan yung ang dami nga nagkomento. Paano to? Hindi ko yung bang kokopyahin yung account ng isang tao tapos gagawa ng group chat tapos palilitawin na may itong taong kinopya niya ang account may utang sa kanya. Tapos gagawa ng group chat na kasama na yung may-ari. Tulad dito, si Mabel, kasama sa group chat. May GC pa, no? Halimbawa, ako yung scammer. Tsaka yung si She, si She Real. Yung nagiging target ngayon na nahihinga ng pera. May group chat sila. Yan yung paano gumana tong trust hijacking. So yung scammer, magnanakaw yan ng identity ng ibang tao. Gaya nito, ninakaw yung identity ni Mabel. Tapos emotional manipulation kasunod niyan,
kung saan magki-create siya ng urgency, obligation, minsan guilt. Titirahin yung guilt mo. Ay, kaibigan mo si Mabel, hindi mo susuportahan. Ayan, So, ito yung trust hijacking. Pero dapat, lagi nating tandaan na yung familiar face sa Facebook o yung pangalan sa Facebook, hindi ibig sabihin yan, hindi yan ginagaranti yan na legitimate yung kausap mo. Bago po tayo magpadala ng pera, dapat i-verify natin through another channel. Halimbawa, sa Facebook siya nag-message. Oo. Tawagan mo sa telepono. Correct. O puntahan mo o itanong mo. So, ganun lang po para maiwasan natin ang ma-scam. Oo. Ginagawa nila sa oras na tulog, madaling araw o hating gabi, Yes. hindi makakasagot doon sa sasagot doon sa ginawang yung peke mismo ang sasagot. Hindi makakasagot sa ibang linya dahil tulog yung kinloan. Sir Art, paano naman ito isusumbong sa authority para sa mga nakikinig natin? Halimbawa, mabiktima, anong process? Kung nabiktima po kayo ng scam, ang una yung gagawin, halimbawa yung kay Mabel, dapat i-report niya kagad na may nagko-clone ng account niya sa Facebook. So i-report niya lang yon. Tapos dapat mag-post siya in public. Tama yung ginawa ni Ka Jerry din, senior niya yung nangyari, para ma-warningan yung ibang tao, pati yun sa timeline niya. Kasi baka akalain ng mga tao na siya talaga yun ang i-scam. Kaya nga. Pero dapat yun nga yung AI ng Meta ng Facebook, dapat na-check agad yan. Oo, dapat nadidetect na yan. Para ngayon, nagbibilang ako ngayon, ilan to? 8 Jerry Baha. Oh, tinan mo na. Oh. Nakikita ko. May Jerry pa nga. Oo. Jerry Baha. So ito yung dapat mga account na to kasi mga halatang mga clone 20 friends, 20 followers. So, 'di ba? Dapat alam na to ng Meta, dapat i-delete na kagad. Delete ka agad. Ng Meta tong mga ganito. Sir Art, salamat sa input. Magandang umaga. Marami pong salamat. Magandang umaga po. Si Art Samaniego po yan, co-founder